Sa isang interview mga boss, sinabi mismo ni Shaquille O'Neal na hindi dominanting manlalaro si Wembanyama ngayon. Ito yung marahil hindi naman daw siya malakas sa ibaba. Yung kanyang mga kalakasan ay sa tira, sa mid-range, yung kanyang mga bitaw, doon lang siya malakas. Pero kung pag-uusapan daw yung pagdomina sa loob laban sa mga big man, hindi pa naman iyon nagagawa ni Wembanyama. Kung palagi kang tumitira ng mga jumper, nasa labas yung laruan mo, hindi ka tunay na big man at wala kang dominante na presensya sa loob. Pero kung 7'5" ang taas mo at yung mga galawan mo'y nasa loob, umaatake ka, posible pa. Pero kung mga jumper lang yung kalakasan mo, malabo yun. Pero gayon pa man, sa kabuuan sinabi mismo ni Shaquille O'Neal na okay namang malalaro itong si Wembanyama, and actually sinusuportahan niya ito. Si Shaq kabilang sa mga dominanting big man sa history ng NBA mga idol, kahit na hindi man siya nagtagal sa NBA, pero kabilang pa rin siya sa mga tinatanaw patungkol dyan. Malaki sa ngayon ang ekspektasyon ng Denver Nuggets kay Russell Westbrook ngayong siya'y nasa koponan nila. Ito mismo yung gusto ni Nikola Jokic, to the fact na siya'y nagdemand pa sa kanilang front office. Pero ayon mismo sa ekspertong sa Brian Windhorst, para makatulong si Russell Westbrook sa kanila, wag daw itong patirahin. Yes mga idol, wag na siyang bumitaw from the 3-point line. Yun daw ang pinaka-epektibong pwedeng gawin ni Russ para makatulong sa Nuggets. Hindi naman sa binubuli ni Brian Windhorst itong si Russell Westbrook. Ito lang yung totoo para sa kanya. Itong si Russ kasi ay nag-i-struggle sa kanyang shooting sa Lakers at sa Clippers. At kaya imbes na maaksayan ng tira, mas mabuting ipasa na lang ito sa mga shooter ng Denver Nuggets. Mayroong career 3-point percentage na 30% si Russ sa kanyang career mga idol. Hindi nga ako maganda. Malaking issue rin sa ngayon ang pagkawala ni Caldwell Pope sa Nuggets, gayong ito lang yung kanilang totoong shooter na mayroong percentage na 40%. Pwede namang matulungan ni Russ ang Denver Nuggets sa pamamagitan ng kanyang depensa at pag-atake sa loob at mangnakaw ng fouls. Kumpiyansa si Nick Young na ang pinakamalakas na kupunan ng Golden State Warriors ay yung lineup na mayroong Andre Iguodala, Klay Thompson and Kevin Durant. Sa taas ng kumpiyansa ni Nick Young, ang former Warrior, ay matatalo nga ho nito ang Lakers sa mayroong Kobe and Shaquille O'Neal. Dahil kung totoosin ay natalo pa nga itong sina Shaq and Kobe sa Pistons noon sa kanilang Bad Boys, at maski sa Golden State Warriors ay pwede nilang matalo ang Pistons at ang Lakers pareho. Warriors in 5 daw ang dikta ni Nick Young. Tunay naman talagang unstoppable mga boss yung Golden State Warriors na mayroong Kevin Durant and Andre Iguodala. Nahihirapan nga ho ang kanilang mga kalaban at kabilang yon sa mga rason kung bakit nagkaroon sila ng record-breaking na record at nagkaroon pa sila ng kanilang dynasty. Para sa inyo mga boss, agree ba kayo? Totoo ba itong sinasabi ni Nick Young? I-comment lang sa comment section.